Paandarin po natin ang makina. Gamit po ang kanyang maliit na bangka, tayo ay nakasakay na. At yun, makikita natin. Malayo lang yun. Yung pong kanyang baraso pansabid niya. At pupunta na po tayo sa isa niyang buya. Ang ibig sabihin nun, yung kanyang ginawang bahayan ng isda. Nakarating na po dito tayo sa buya na tinatawag ni Kuya. Yung kanyang alaga ng pabahay na isda. Yan, ilalim yan. Yan yung pinakang yan yung pabahay, yung maraming kaya kasang ilalim. Yun po, marami daw po kaya sa ilalim. Yung sinasabi pong kaya yung dahon ng niyog na marami. Tapos doon namamahay yung mga isda. At ang ginagawa naman niya, mamaya atin lang abangan din ang gagawin niya na pamamana. At may namataan po tayong isang speedboat na papasok sa bayan ng Pulilya. Bakit kuya ginaganon? Sinasabon mo po ba yan? Oo, sinasabon para luminis yung salamin. Yan po naman, ilalagay po niya. Ano pong purpose na yan, kuya? Lagi ko po itong sinisilip dahil madalas ay nagkakaroon siya ng malalaking isda na kumakain ng maliliit na similya na tumitira dito at lumalaki sa pabahay. Pinakain naman minsan ng mga sibo, minsan ay lumalapit ang makapal na sibo, minsan nakakapana ako. Kaya lagi kong pinupuntahan siya. Yung marami ito lang yung pinakamalapit na buya. Bali ito yung palatandaan niya para hindi siya tamaan ng mga maglalambat. Ganito. Bali ito yung nasa ibabaw at yan namang malaking nakalubog na styrofoam na nasa ilalim para nakatayo siya. Yung pong kuya, yung nasa paa mo, yan ay tulong na? Oo, ito. Para hindi nakakapagod pag sisid. Kailangan may katuwang. Ano, yan. Para lang ding ikaw, kapag ikaw ay tumawang sa iyong minamahal, hindi nakakapagod pakinggan ang samahan. Tapos hindi ako nakakasisid ng walang bubble gum sa tinga. Kailangan maglagay ng bubble gum sa tinga para dahil sabog na yung aking air drum. May na rin ang pandinig ko. Kaya pinapasok siya ng tubig. Kaya kailangan ko lagyan ng bubble gum yung tinga ko bago sumisid. Yan po pala, isa rin natin natutunan. Doon sa ating mga malinisid dyan, sa iba't ibang lugar. Ito po isang malaking tulong sa ang ginagawa ni Kuya. Ay yung natutunan natin, paglalagay ng bubble gum kapag bago sumisid. Yan, mamaya po tayo
Yan, tinitingnan po Ayan muna sir, niya. langoyin mo. Tingnan mo ang isda, ang dami. Yan, mamaya po natin languyin yan. Ganyan yung similya. Maraming isda, sari-saring klase ng isda. Yan yung lumalaki sa buya. At syempre po, wala tayong underwater cam. Ay, mamaya, sisisid na lang din ako. Lalangoy din po ako para makita ko kung ano nga ba yung, gano'n nga ba siya karami ang isda. Pana na ginagamit ko. Malaki siya, tapos may tali. Oh, bakit naman may tali? Ito naman yung ginagamit kapag araw. Ito ay may tali. Para kung sakaling may isda malaki, ay hindi madadalang pana. At sana may makita si kuya na isdang malaki. Ito naman po ay ganito ko ikasa. Yan po, katuwang yung kanyang yung putol na kamay niya ay inaayos niya yung kanyang pana. Bumaba ka sir, tingnan mo yung mga isda, dami. Sige po, mamaya bababa ako dyan. And abangan po natin kung ano yung posible na mahuli niya. Sana po ay meron at nang makita natin. Sabi po ni kuya, malabo daw ang ilalim kaya hindi makita. Huwag lang ako kasi ro. Tingnan mo ang daming isda oh. Dami sari-sari isda. Kapalo. Ilan po kaya nag-invite po kami doon sa mga mayroong mga underwater cam. Maganda po 'yon para po ma-feature din po sana ninyo. Tapos yung kanilang panunod. Ito nakakatuwa panunod ng mga isda dito, laman ng buya. Nakakatuwa siya panuorin. ayun. Makarami. At ako po ay naiinggan yun na rin na bumaba. No, napakalalim na po. At naghihintay po tayo kung ang may biyaya nga bang maipagkakaloob kay kuya ngayong umaga. Tapos yun, ilang segundo na. Wow, ubos na yung kanyang tali. Ayun, si kuya. Malabo ang ilalim. At bababa na rin po ako para makita ko kung gaano nga ba karami yung isda. Gagamitin ko rin po ito para po makapaglangoy ng maayos. Kabira na ako pangakapal na isda. Yan, sana po ay magandang mamiwas dito. Sari-sari isda. Yan po, ilalabi tayo baka sakali pong kita ng ating camera. Ay, siya pero malilin pa. At yung sa tapat mo sir, ano inagin mo? Camera.
kita, sir. Hindi po kita. Kaya kinakailangan ko ring lumangoy na. Ito, sasa. Pero sasa. Ang mga isdang maliliit, Pag iniilaw, mga isda. Sari-saring isda. May kalapato, sulit. Dalaga bukid, saka mga sasa, kalapato. Oh, napakalawak. Ang dami, oh. Sa tapat natin. tapos, kuya, kapag ito ay inilawan, Kapag ito po ay nilawan, nahuhuli nila ng mga pambulinaw. Hindi na po sila makakalaki sa halip na mapakinabangan pa na mas mapakinabangan kapag malalaki na, ay nahuhuli na nila at hindi na gagawan lumaki. itong ginagawa ninyong buyang ito ay tulong para dumami Ito po ay ang... tulong sa mga maliliit nating pangingisda dahil nakikita ko po at matagal ko na rin po itong ginagawa na malaki po ang naitutulong na ito sa pagpaparami ng isda. Lalo na po sa ganitong panahon, bagatin talagang napakarami po nang nagsisimilyang isda dito, lalo na sa luok na ito ng pulilyo, kasabay ito ng mga galunggong, nagsisilaki sa mga buya. Nakikita ko po na ito naman ay nagsisilaki dito at nahuhuli na rin ang mga maglalambat, mamimiwas. Sa ganong paraan po ay nakakatulong ako kahit paano sa aking mga kasamang maliliit na mga isda. At lalangoy na po tayo. Ayan. Ngayon, subukan na po natin din na lumangoy dahil wala tayong magagamit na camera. Gamit ko po ito. Ayan. Itong salamin para sumisid at makita yung laman ng buyan nila. Tapos, makikigamit din po tayo nito para pantulong na mabilis po tayo makapunta sa ilalim at makita natin yung iba pang laman ng kanilang pabahay ng mga isda. Malapit lang po ito sa kanilang lugar. Yan. Dalawa din po ang gagamitin natin. Yan. Yaps. Sige po, at kukwento ko na lang sa inyo kung ano yung makikita ka. Ngayon po tayo ay umangat na kasi Makati. May kati na. Dahil ngayon nga po panahon ng mga dikyaw, jellyfish at nakakita rin po tayo ng maraming jellyfish. At syempre po, nakaka-inspired, napakarami ng mga isdang maliliit. Kaya dapat ito ay napapangalagaan at para lumakalaki ng maayos. Sana nga yung mayroong makasisi daw makakita nito, magkaroon ng dokumentary dahil tayo ay walang gamit na ganun na pang dokumentary sa ilalim ng dagat. Kaya nag-i-invite po kami na sana ay bisitahin ninyo para makita yung kahalagahan ng buya para sa mga maliliit na mangingisda. Lalo higit po sa bahagi ng Pulilio Island. At ganyan din po sa iba pang mga islang lugar dito sa Pilipinas. At ngayon po, bibisitahin naman natin yung kanilang Tacloban Farm. At yun, malapit na po tayo sa Tacloban Farm na maliit na kanilang sinisimulan upang mapangalagaan. At tayo po ay lalangoy muli o sisisid muli para makita ko yung kanilang mga taklobo. Ito po ay ikatlong bisita ko na dito. Kaya titingnan natin kung ano pagbabago. Ayan po. Oh. Ayan. Napakabuti ng camera. Ayan o. Napakaganda ng coral. Ayan. Dali. Ito po yung kanilang Tacloban Farm. At ayan. Oh, ang dami. Wow. Ayan na. Yan po mga para mga bulaklak na. Ayan. Wow.
patigilin natin ang tubig. Kaya patigilin natin. Nakakatuwa. Ito, tinanong ko sir, ano? Sige pa. Yan, tinanim ko na yan, saka yung... Ito pa. Ayan sir, tingnan mo yung tinanim kong puso. Yan o, Ayun natikot na. mo. Opo. Yan Yan po nakikita natin yan, yung corals na yan. Tanim lang po yan dito. Kaya kaya pong magtanim ng corals. Ito po ay isang experimental project po ng grupo ng mga maliliit na mangingisda. Kaya po may katunayan na kaya po nating panibaguhin o panumbalikin ang ganda ng mga coral sa isla ng Pulilio. Basta po matutukan lang din samahan ng mga LGU at gayon din po ng mga private sectors at mga non-government organization. Yan pong makikita ninyo, yan yung nakatutok na yan. Yan po ay isang taklubo. Kuya, hanap nga tayo ng malapit-lapit. Ito pong nakikita nito na parang bulaklak. Yan po ay corals na itinanim na malapit lang dito sa kanila sa taklubo farm po nila itinanim. At yung nasa baba po, ayun yung nasa baba na parang bulaklak na may brown. Yan po ay isang uri din ng taklubo. Doon po sa una, titingnan pa rin po natin. Ayun! Yan po, yan taklubo yan. Yang nakangangan niya, yan mismo natutukan po natin, taklubo yan. Isang malaking taklubo. Tayo po ay nasa ibabaw ng bangka, kitang-kita na natin. How come na kayo po yung makakababa? Ito po nakikita natin ito, isa pong malaking taklubo. Ilan lang po iyan. Yan. Tapos may mga kalapit pa po, yung kalapit na para din siyang bulaklak. Ay yan po yung taklubo rin. Tapos doon sa yung isang iyon, makikita po natin meron siya na doon sa gitna ng corals. Taklubo din po siya. So, tutukan po natin ito talagang itong malaking ito. Yan. Taklubo pa rin po yung kulay puti. Yan. Iba't iba pong uri ng taklubo. Ayan, nakikita parang bulaklak. Tapos yung pong corals, yan po ay itinanim lang nila. Kaya may pag-asa po na mapanumbalik talaga ang kagandahan ng mga corals sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kung mapapangalagaan lang natin po. Yan po kalapit niya, yung mga ganyan na parang mga bulaklak ay taklubo. Yan, tawag po nila dito baliti. Mga tinanim lang din po nila dito. Kaya napakalaking pag-asa. Tapos yung makikita po niyo, nakikita ninyo mga parang mga bulaklak. Mga taklubo po yan. Ayan, Kaya makikita po kung gano'n na siya karami. At ito po ay isang maganda ring diving site. At sana nga suportahan ng iba't ibang ng pamahalaan ng LGU ng Pulilio at ng iba pang non-government organization, mga private sectors. At yan po, yung mga yan nakikita po ninyo, hindi pa lang maganda. Mas lalo po, sana kung mayroong pwede sa ilalim ng dagat. Tayo po ay nasa ibabaw lang ng dagat, nakasakay lang ako sa maliit na bangka. At ipapakita ko naman sa inyo mamaya kung gaano lang kalapit sa kanilang community. Tayo po ay nandito sa Sibulan. Yan po. Yan makikita mo. Yan, parang bulaklak na yan. Taklubo po yan. Ayun po yung katat. Yan po. Taklubo po yan. At yung tinanim nilang corals.
meron niya malaking taklubo. Ayun po, yung nasa gitna mismo niya, taklubo yan. Kakulay ng bato iba. Kaya di makita. Pero napakarami yan. Oh, halatang-halata po naman na marami talaga. Bakit po kayo ay nag-alaga ng taklobo? Dahil po napapansin po namin na parang kumukunti na po at bihira na kami makakita. Kaya kapag nakakakita kami sa laot, kapag kami isda, kinukuha namin tsaka inaalagaan namin. Kung sakali ay aming maparami at naobserbahan nga namin simula nung pandemic at kami mga walang magawa ay nag-eksperimento kami ng taklubo kung saan ay nakita nga namin na nagkaroon ng maraming similyang maliliit at sabi ko ay maganda pala sabi ko mag-alaga nito at magpadami. Pwede palang magkaroon ng marami nito kung talagang aalagaan ng maayos at kulang nga lamang kami sa suporta dito dahil kahit papano ay dapat ay meron ding lambat dahil may iba't iba kaming alaga na shell ay nakakalabas yung iba gumagapak. Ano po ang panawagan ninyo doon sa mga nangunguha ng taklobo na kinukuha yung shell? Sa akin po ay alagaan na lamang nila at kung kailangan nila ang shell, sana yung wala na laman at nakakakuha naman sila ng mga walang laman yan. Marami namang nagkalat na ng mga walang laman na doon. Yung walang laman nilang kunin nila, talagaan na lang nila yung mga nabubuhay pa upang mas maparami pa. Ano po ang panawagan ninyo sa ating pamahalaan? Sa mga individual at mga private sectors at sa non-government organization? Sa pamahalaan naman po at sa mga private sector na ay kami po ay humingi ng tulong. Kung sakali ay mapalago pa at mas mapalawak pa namin ang aming experimental project na ito. Sa ganun ay mas gumanda uli at kaaya-ayang pagmasdan ng mga dumarayong turista sa ating lugar dito sa bayan ng Pulilio. At posible po malaki po ang maitulong pagka ito ay naging diving area. At yun po, nakita natin na kahit tayo nandito sa ibabaw ay nakita ko pa rin yung kagandahan. At yan po yung mga taklobo. Makikita yung parang mga bulaklak na nakabuka. Yan po yung mga taklobo. Marami dito sa Bagdali, hindi nga lang makikita na kado dapat marami pa po yun. Ayon kay Kuya po, marami pang mga makikita dyan dahil po tayo nasa ibabaw lang. Ipapakita ko rin po sa inyo yung tinanim nila na corals. Kuya, sa pagtatanim po ng corals, ano po yung inyong nalaman sa pagtatanim ng corals?
sinubukan ko po itong talian sa katabi ng bato at nakita ko po ay nabubuhay siya at humahaba. Gumaganda yung itsura niya, gumaganda ang kulay niya. Katulad niya nitong mga narito ay nakikita kong nag-i-improve siya. Gumaganda ang ano niya talaga. Kaya meron po talagang pag-asa na mapaganda pa. Siya na mas lumago pa at mas mapaganda. Sakaling makakapagtanim pa ng mga mas marami nito. Hindi na kailangan yung mga alternative na mga coral reefs, kung di mismong galing na rin talaga sa dagat. Mismong ano na talaga. Coral na maliliit na yung mga nagkalat sa pwedeng itanim para mapalago. Na kung saan ay mga patay na itong batuhan na ito, kayo po ay nakikita nyo makukulay na dahil sa mga coral na itanim. Ayun, kaya po, malaki ang pag-asa na mapanumbalik natin ang mga corals dito sa bahagi ng Polillo Group of Island at sa iba pa pong bahagi ng Pilipinas. Nakikita po ninyo itong design nito. At dito pa lang, mamamangha na talaga kayo sa ganda. Tingnan po ninyo. Ipakita ko sa inyo ang design niya. Yan.